Matapos ang rampage ni Takamura, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 167 at 168 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang pagpapatuloy sa nauudlot na huling eksena kung saan ay nagawang maatake ni Takamura si Haruma gamit ang isang napaka-fatal na atake. Kaya naman sa video na ito ay matutunghayan ninyo ang isang intense, napakatindi at nakakabiglang resulta ng final fight dito sa museum. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Takamura na nagsabi ng mga salitang, "Ang mundong ito ay puno ng mga basurang walang karapatang mabuhay." Makikita natin si Haruma na sa huling sandali ay nagawa pang maitulak si Uzuki upang hindi ito madamay sa atake ni Takamura kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkahati ng kanyang katawan. Lubos itong ikinagulat ni Uzuki. Huminto si Takamura at ibinalik ang kanyang katana sa scabbard. Ilang saglit pa ay sina Sakamoto at Nagumo naman ang sabay na umatake, ngunit na-block ito ni Takamura. Kahit sugatan ng dalawa, patuloy silang lumalaban. Sa isipan naman ni Nagumo, nag-alala siya kung paano pa sila tatagal laban kay Takamura sa kabila ng malalalang sugat na kanilang natamok. Muling binunot ni Takamura ang kanyang katana upang salagin ang atake ni Nagumo, sabay ginamit ang scabbard para umatake kay Sakamoto. Habang nagka-clash sila, naisip ni Nagumo, nakakainis, totoo ba talaga ang taong to? Ano ba talaga ang deal niya? Sobrang lakas niya. Sa puntong ito umatake mula sa likurang si Gaku, ngumit agad siyang sinalubong ng katana ni Takamura na muntik tumama sa ulo niya. Laking gulat ni Sakamoto at Nagumo nang makagat at maputol pa ni Gaku ang dulo ng katana kahit na nahiwa ang gilid ng kanyang bibig. Ginamit ni Gaku ang pagkakataon at kinuyumos si Takamura, sabay ginamit ang naputol na katana upang masugatan ang gilid ng ulo at mata nito. Subalit bago pa man niya tuluyang mapabagsak ang kalaban, nasaksak pa rin siya ni Takamura. Bumagsak si Gaku sa harap ni Sakamoto at Nagumo dahilan upang ang dalawa naman ang sabay na umatake. Ngunit kahit sa buli nilang pagsisikap, hindi pa rin nila na-anticipate ang sunod na atake ni Takamura. Sa isipan ni Sakamoto, hindi natin kayang talunin ang taong ito. Mamamatay tayong lahat dito. Dahil sina Haruma at Gaku ay bumagsak na, tila wala ng pag-asa. Makikita naman si Uzuki na lubos na na-traumatize sa nangyari. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahon kasama sina Nagumo, Uda, Haruma, Kumanumi at maging si Akao. Hindi niya nakayanan ng sakit kaya't napahawak siya sa ulo at napaluhod, sabay sumisigaw, "Bakit? Bakit lagi mo nalang kinukuha ang pamilya ko? Bakit?" Tahimik lamang na nakatingin si Takamura sa kanya. Sa sarili naman ni Uzuki narinig niya ang boses na nagtanong, "Sino ka ba? Lumabas ka dito." Habang nasa ganitong estado si Uzuki, mabilis siyang inatake ni Takamura. Papalapit na ang kanyang katana sa kanya. Mulit sa sandaling yon, naalala ni Sakamoto ang sinabi ni Wang Tang tungkol sa psychological condition ni Uzuki, na minsan para ma-overcome ang matinding stress at trauma, nakakapag-create ang isang tao ng bagong personalidad upang kayanin ang sakit at pagdurusa. At dito na nangyari ang hindi inaasahan. Nagawa ni Uzuki na one-shot si Takamura. Naputol niya ang katawan nito sa isang iglap, bagay na nakiiglat ng husto ni Sakamoto at Nagumo. Bumagsak ang pinakamalakas na assassin, si Takamura. Ngunit habang bumabagsak ang katawan nito, si Uzuki naman ay tila wala na sa sarili, nagsasalita ng mga salitang kagaya ng mga pinagsasabi ni Takamura. Sa huli, matapos ang laban, makikita sa gitna ng usok na nawala si Uzuki at tuluyang umalis. Si Sakamoto, labis nang nanhihina, ay nilapitan niya si Nagumo. Sa isipan niya, napagtanto niyang nasa hypothermic state na ang katawan ni Nagumo dahil sa sobrang dami ng dugong nawala, isang napakasamang senyales. Kailangan na raw nilang umalis dito, kaya dinala na ni Uzuki si Nagumo, mga kaibigan, habang sinasabi niya kay Nagumo na huwag kang mamatay. Subalit hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Sakamoto ang tila pagbabago ng ugali ni Uzuki kanina. Nasabi pa ni Sakamoto na ang huling galawan daw ni Uzuki na huwag mong sabihing ang taong iyon ay maya-maya pa ay bumigay na ang katawan ni Sakamoto at nakasandal na ngayon sa pader. Nang malapit na siyang mamala ng malay, makikita naman sina Shin at Kashima na papalapit na at nababahala. Sa isip ni Sakamoto, nasabi niya na, "Shin, ayos ka lang pala." Matapos ang matinding sagupaan at patayan sa loob ng Okutabi Museum, lilipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikitang unti-unti nang nagigising si Sakamoto.
Mula ito sa ingay ni Shin at Lu na naglagay pa ng maraming pagkain sa tabi ni Sakamoto para maamoy niya at tuluyan ng magising. Nasabi pa ni Shin, "Ano ba? Tingin mo ba kay Mr. Sakamoto hayop?" Nang tuluyan ng nagising si Sakamoto, tanong niya, "Nasaan ako? Isang buong linggo?" Sagot naman ni Granny Mia, "Oo, isang linggo na ang nakalipas mula nang dinala ka rito ni Shin. Punong-puno ka ng dugo noon. Akala ko nga bangkay ka na. Makikita rin si Nagumo na tulog pa." Sabi naman ni Shin kay Sakamoto, "Naalala niyo po bang himatay kayo sa Art Museum? Sinusubukan ko sanang isabay na dalhin si Nagumo pero bigla ko raw nakasalubong si Amane na hinahabol pa ni Osagari. Inakala ko tapos na ang lahat dahil nandun si Osagari. Pero buti na lang biglang dumating si Seba na gumulat kay Osagari. Kaya nakaligtas kami at dinala kayo rito ng ligtas." Sagot ni Sakamoto, "Well, masaya ako at ayos lang kayong lahat." Subalit sagot naman ni Shin, "Pero ang problema ngayon, ginagamit ng JAA ang mga tao para hanapin kayo." Makikita naman ang mga JAA assassins na madalas nang pumupunta sa tindahan ni Sakamoto. Si Aoy ang nasa counter at tinatanong siya kung naaroon si Sakamoto. Sagot naman ni Aoy, "May bibilhin po ba kayo?" Pagkatapos ay nakatanggap si Aoy ng message mula kay Shin. Nagising na raw si Sakamoto, bagay na nagbigay ng ginhawa kay Aoy. Maya-maya pa sa isang special news program ng mga assassins, ibinalita na ang damage ng nangyaring pag-atake sa Okotabi Museum last week ay nasa mahigit 20 bilyon. Patuloy pa raw ang restoration activities. Pinakita rin sa screen ang mukha ni Nagumo, Sakamoto at pati si Uzuki na tinuturing na layon bilang mga mastermind ng insidente. Idiniklara na silang tatlo na Special Class A extermination targets at kasalukuyang hinahanap ng Investigation Department ng JAA, bagamat hindi pa rin natutukoy ang kanilang lokasyon. Nadagdag pa rito na ang pag-label ng isang assassin bilang Special Class A extermination target ay 2 beses pa lang nangyari noon at pawang sa mga GEA operatives lang. Sabi ni Sakamoto, "So, yun pala ang nangyari." Maya-maya pa ay makikita na nanonood din si Nagumo. Nang lingunin siya ni Shin, mabilis itong bumalik sa dati niyang pwesto. Kaya nasabi ni Shin, "Ikaw talaga, Nagumo? Kailan ka pa nagising?" Sagot ni Nagumo, "Kahapon pa actually." "Long time no see, Granny Mia." Sagot ni Granny Mia, "Matibay ka pa rin talaga, Nagumo." Nagsalita naman si Utang, "Okay, Sakamoto, diretsuhin na natin to." Kaya ibinahagi niya sa kanila ang buong nangyari sa Art Museum, lalo na tungkol kay X. Few minutes later, sabi ni Shin, "So, pinatay ni X si Takamura." Tanong naman ni Utang, "Pero si Takamura, isa pa rin siyang ibang klaseng tao. Halimaw talaga sa lakas." Sagot ni Granny Mia, "Well, kung itong dalawang batang sina Sakamoto at Nagumo ay nagkaroon ng matinding sugat dahil nakipagsagupaan sila kay Takamura, sigurado akong si Takamura talaga ang pinakamalakas sa mundo ng mga assassins. Narinig ko na mga rumor tungkol sa kanya nung kabataan ko pa. Nakakamanghalang na may isang tao palang nakapatay kay Takamura." Tanong naman ni Lu, gaano ba raw talaga kalakas itong si X na to para mapatay ang ganong kalakas na tao? Inis na sagot naman ni Sakamoto na hindi yun si X. Ngumiti lang naman si Nagumo at sabing, "Oo." Nagtaka naman dito si Shin kung anong ibig sabihin ni Sakamoto at Nagumo. Kaya paliwanag naman ni Sakamoto, sa nangyaring huling atake raw ni Uzuki at ang mga galaw daw nito noon nung umalis na siya, ay 100% raw siyang sigurado na si Uzuki ay naging si Mr. Takamura. Bagay na gumulat sa lahat na nakikinig. Natanong pa ni Wutang, "Sinasabi mo ba na nag-take over noon kay X ang persona ni Takamura?" Sagot naman ni Sakamoto, "Oo, tama ka." Kaya sabi naman ni Shin, "Tama, Nagumo, ganyan din ba ang tingin mo?" Ngumiti naman si Nagumo na sabing nung una ay akala raw niyang namamalikmata lang siya, pero nung ina-analyze daw niya ang kanyang nakita noon, sa tingin niya raw ang taning tao lang na kayang pumatay kay Mr. Takamura ay si Mr. Takamura lang din. Kaya sabi naman ni Lu, "Teka, ang isang persona ay nagtitake over sa isang person? Totoo ba talaga ito?" Sabi naman ni Shin, "Oo nga, baka takot lang daw talaga sila kay Sakamoto at gulat." Napaisip naman si Wutang, kaya tinanong ni Shin, "Di ba Wutang, bakit ba wala kang sinasabi ngayon?"
Kaya paliwanag naman ni Wutang ng multiple personality disorder ni Slur ay natitrigger daw mula sa napakatinding stress. Ito raw ay kanya lamang hypothesis pero ang psychological stress noon na sinapit ni Uzuki nang makita niyang pinagpapatay sa harap niya ang kanyang mga kaibigan at ang matinding takot nito kay Mr. Takamura ay maaaring nag-trigger sa self-preservation instincts ni Uzuki. Kung kaya't para ma-deal ang lahat ng iyon, si Mr. Takamura ay gumawa mismo sa loob ni Uzuki ng isang panibagong persona. Isang kopya mismo ni Mr. Takamura. Bagay na gumulat sa lahat at nagpaiba ng atmosphere sa loob ng silid. Nasabi pa ni Wuta na ito raw ang pinaka-worst case scenario na pwede niyang ma-imagine na nangyari talaga sa panahong iyon. Matapos niyan, dito naman sa isang lugar makikita sina Natsuki, Shishiba at Osaragi na papalapit sa isang taong nakatingin ngayon sa oras. Sabi pa nito, "Long time no see, Shishiba. 14 seconds late kayo. Ano parang masasabi mo ngayon?" Sagot naman ni Shishiba, "Lagi mo talagang pinupuna kahit maliliit lang na bagay. Ano bang maiiba sa isang minutong lumipas? Ano bang pwede mong gawin sa isang minutong lumipas?" Sagot naman nitong lalaki, "Isang bagay lang. Pwede kitang patayin." Sagot naman ni Shishiba, "Sige, subukan mo." Tungo naman ito sa order member na nagngangalang Oki. "So, ina-expect mo na magtatrabaho akong libre? Kung gusto mo akong i-hire para sa isang trabaho, dapat magbayad ka at idaan mo yan sa JAA para mapatay kita sa kahit na anong gusto mo." Nainis naman dito si Shishiba, kaya sabi naman ni Kamihate na nasa gilid lang, "Tama na yan, bakit mo ba pinatawag mo pa kami rito?" Sagot naman ni Oki, "Habang nasa ibang bansa araw ako para sa isang assignment, 2 order member daw ang namatay. 2 rin ang umalis at maraming branches ng JAA ang nawasak. Nadidisappoint daw siya ngayon talaga kay Shishiba, pero kasalanan nito ng leader. Kung ang mga underlings nito ay sumablay, siya raw ang magti-take responsibility sa lahat ng iyon at magpakamatay pagkatapos ng misyon." Nasabi naman sa isipan ni Shishiba, "Ayos, mamatay ka nga." Sabi naman sa isipan ni Kamihate, "Ayos yan ah." Dito naman kay Osaragi sabi niya, "Mamatay ka." Kaya sabi naman ni Shishiba, "Teka, anong huling misyon mo?" Sagot naman ni Oki, "Ang itama ang mali sa ngalan ng order." Sabay pinakita niya rito ang larawan ni Sakamoto, Nagumo at Uzuki. So ang current leader na mismo ng order mga kaibigan ang kikilos para i-hunt si Sakamoto. Isang napakalaking dilema na talaga sapagat most wanted na si Sakamoto at ang lahat ng JAA ay naghahanap na sa kanila. Papaano kaya nila mareresolba ang lahat ng ito at ano kaya ang gagawin ng order sa mga susunod na chapter para mahanap at maslang si Sakamoto? Well, malalaman natin ang mga mangyayari sa susunod na chapter mga kaibigan kasi dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya tutok lang kayo kasi dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, stay tuned for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.